kumain, punta na kami sa kwarto. Yun, nood na kami. Tapos, sinalpak ko na. Boy, wala nang intro-intro. Humiga na sa kama. So, paano nga ba nakalala yung aking waifu or Japanese wife? Ganito kasi yan, noong 2013 pumunta ako sa Japan. Tapos wala akong masyadong alam na Japanese noon. Puro tawag doon, puro anime lang at mga drama-drama. So yung mga alam ko na mga salita, yung mga basic lang. Hindi ako marunong magsalita talaga since zero. Nakatira ako sa nanay ko. Sa bahay, puro kami Kapampangan. Puro mga Tagalog, ganyan. Hindi kami nag-Japanese. Siyempre, kami lang sa bahay. Naisip ko kung dito ako titira, bubulok na ako dito, hindi pa ako matututo mag-Japanese. So, naisipan kong pumunta sa ibang lugar. Nagpunta ako sa Saitama, doon ako nagtrabaho. Tapos naisip ko, i-maximize ko yung potential ko sa Japanese para mas mabilis matuto. Naisip ko na tumira ako sa share house. Kasi pag tumira ako sa share house, automatic may mga makakilala ako dyan, may mga makasama ako. Kung di yun namin yung share house, ito yung mga accommodation dito sa Japan na may mga kasama ka ibang tao. So yung unit namin, isa siyang building, 3 floors siya. Yung first floor, yun yung common area, yun yung living room, kitchen. Basta yung pinaka-common area, yung first floor. Second floor, yung panglalaki. Third floor, babae. Anyway, yun. Tumira ako sa ganong lugar. First year ko doon, marami akong mga nakilala agad. Kahit mga unang araw pa lang, may mga nakilala na ako. Kasi, ang maganda sa mga ganon, in-expect ng mga tao na makikilala mo sila. Kasi wala naman titira dyan sa mga share house na yun kung ayaw nila ng kung ayaw nila ng ganyan. Kasi kung gusto nila ng privacy, titira lang sila na mag-isa. So, tamang-tama yung mga ganon na situation or yung mga ganong setup para may makilala ka mga tao. So, ayun nga. Sa unang year ko doon, ang dami kong mga nakilala, mga Thai, mga American, at puro mga Japanese. Yung mga estudyante yung mga Thai na yan, or yung mga American, or kahit mga German, marami talaga dumating. Halos nag-stay sila or 2 to 3 months, or yung iba weeks lang, tapos magpapalit-palit na. Tapos yun nga, palagi kaming nagbabar, nagiinuman sa mismong living room, palagi kaming nagka-club. Yun ba, yung nagkakaroon ka naman ng friends talaga na nasa Japan ka. Kahit na mag-isa ka lang, first day pa lang may mga kaibigan ka na. Pero syempre, depende rin yan kung saan yung napuntahan mong share house. Kasi may mga ibang share house na tahimik, chill lang, ayaw nilang ng ganyan. So, depende siguro kung ano yung share house na mapuntahan mo kung sakaling binabala kong pumasok sa mga share house. Anyway, long story short, 2015 na yon, after 1 year nakilala ko na yung babaeng na pangasawa ko. So, pagpasok pa lang yan, sabi ko, uy, bagong pasok, ang ganda. Tapos sabi ng katabi ko na po, no, sabi niya sa akin, oo nga, may bago na naman biktima, sabi niya. Inisip niya kasi lahat na lang niloloko, pero hindi naman, mabuti akong good boy tayo. But anyway, yun nga, dahil nga yung setup namin sa share house ay puro madalas paghalobilo, madalas kumain magkasama. Yung nangyari, isang araw nasa living room ako. Madalas kasi akong maghintay sa living room para may makausap ako agad. Ayoko yung naghintay ako sa kwarto. Pag kasi sa kwarto lang ako, wala akong matututunan diyan ng mga Japanese. Kahit mag-aral ka ng libro ko, wala akong matutunan diyan. Mas matututo ka kung magsalita ka na lang agad. So yun nga, nasa living room ako. After ko nang kumain, ayaw ko pong bumalik sa kwarto dahil nga may gusto ko pa akong makausap. Tapos dumating yun, yung babae. Tapos, magluluto na siya ng dinner. Tapos sakto ako, nandun lang ako, magluluto siya. After niya magluto, sabi sa akin, gusto mong tikman? Niluto niya. Siyempre ako, titikim-tikim ako dyan para may makausap Di naman kasi uso sa Japan yung mag-iinarte-inarte ka na ayaw mong kumain pero gusto mo talaga. Di ba may ganon? Pinapasingot na sa iyo yung pagkain sa harap mo pero ayaw pang kainin, maraming ganyan, di ba? Pag may bisita ka. Pero yun kasi okay naman sa Japan yun. Kumbaga, yun yung setup namin yung share house na yun. So anyway, yun, nakilala ko siya, di ba? Hindi nag-usap-usap kami, nag-add na kami sa Facebook. Facebook ba gamit namin nun, hindi pa yung Line. Pero yung pinaka-common method dito is Line. Yung lineup. Anyway, hindi na yun importante. Mas importante to. Ito, after namin kumain, nag-chat na ako agad sa Facebook sa kanya.
sabi ko, napanood mo na yung Rurouni Kenshin. Alam niyo yung Rurouni Kenshin, di ba? Yung Samurai X. Alam niyo yan? Sabi niya, oo, napanood ko na yun. Pero yung part 2, hindi pa niya napapanood. Sabi ko, kahit hindi ko pa napanood yung part 1, tinanong ko agad sa kanya, gusto mo yung part 2? Panoorin natin, sabi ko. Sige, sabi niya. Panoorin natin, sabi niya. Sabi ko, saan mo gustong panoorin? Diyan sa living room na lang, sa baba, or dito sa kwarto ko? Tapos, syempre, sumagot siya sa kwarto. Ayun, nag-search ako agad ng mga hindi pa uso yung mga Netflix nun eh. Nag-search agad ako ng mga pirata, boy. Sinearch ko yung di ko alam yun basta marami dyan na pirata, di ba? Sa internet, sinearch ko agad. Sinubukan ko agad magpa-play, oh. Tapos, chinat ko na, meron pala ako nito, sabi ko. Tamang-tama, meron ako dito na Rurouni Kenshin 2. Ako, hindi ko pa napapanood yung Rurouni Kenshin 1, pero mag-Rurouni Kenshin 2 na agad ako. Di ba? Di ba, lupit? Ayun nga, hanggang sa nagka-decision na after ng kumain, punta na kami sa kwarto. Yun, nood na kami. Tapos, sinalpak ko na. Boy, wala nang intro-intro. Humiga na sa kama. Nood na kami. Tapos, yung kamay ko, sipin mo, pang ilang araw lang namin kita, no? Tumapo agad. Boy, wala nang intro-intro. Hindi, pero di ko lang ba't nagawa ko yun. Kahit ngayon, naisip ko bakit. Parang kapal na mukha ako. Mabilis ko naman gumalaw. Pero anyway, yun. Simula ng mga araw na yun, madalas na kami magkainan sa kama. Ay, hindi pa, nalilito na ako sa Tagalog. Madalas na kaming magkasamang kumain. Ano ba yun? Di na ako sanay mag-Tagalog kasi matagal na akong wala sa Pilipinas. Ilang years na ako dito, 13 years na. Ayun, simula nun, masyado na kaming, naging close hanggang ilang years na kami magkasama. Naghanap kami ng lilipatan. Kasi share house yun, di ba? Paghanap na kami ng lilipatan, ng kami na lang. Hanggang dun sa pinakilala ko siya sa mga parents ko, sa parents ko, sa mga kapatid ko dito. Dito na kami sa Osaka. Nagustuhan niya sa Osaka, tapos nung bago kami lumipat ulit, tinanong ko muna siya kung gusto niya ba lang sa Osaka or dun sa Saitama na lang. Since nagustuhan niya dun sa sa Osaka, kahit na nasa Saitama yung mga parents niya, pumayag sa akin na sumama. Ayun, dun nag-start. First nag-live-in muna kami. After 5 years namin magsama, dun kami nag-asawa. At yun, dun kami nagkaroon ng baby na ngayon magsi 6 years old na siya ngayon, at may isa pang magto 2 years old. So, dalawa na yung anak namin. Ayun lang. Na-share ko lang naman yung paano ko nabiktima yung ayun, nabiktima to rin. Nalito na naman ako. Paano ko nakuha yung Japanese wife ko. Baka kayo, may pag-asa rin kayong magkaganyan, magka-Japanese wife, di ba? Kasi ako, wala akong Japanese nun. Sipin mo, boy, yung mga chinachat ko, may English, may Romaji, may Kanji, mix na kasi hindi ko masabi yung gusto kong sabihin eh. Kaya kayo, kahit sabihin nung wala kayong Japanese, hindi nyo pwede maging reason yan dahil ako nagawa ko to. Di ba? Ayun lang naman. So, yun yung story namin. That's how I met my waifu.